Mahilig kaming bumisita sa lola ko tuwing Noche Buena. Palagi niyang niluluto ang mga paborito kong pagkain at laging sobra-sobra. At talagang binababi niya ako. Sa gitna ng magulong buhay sa kolehiyo, masarap bumalik paminsan-minsan sa pakiramdam ng pagiging bata at hayaan ang sarili kong alagaan at layawan kahit ilang oras lang tuwing may bakante ako. Kahit 6 kaming magkakapatid na apo, malinaw na malinaw sa 6 na ako ang paborito niya. Madalas niyang ipunin ang buong pamilya para sa hapunan at kapag umalis na ang lahat, sa kanya ilalabas ang mga espesyal na pagkaing siya lang ang nagluto para sa akin lang. Tuwing Pasko, nakasanayan na naming mag-Noche Buena ng sama-sama. Pero habang tumatagal ang mga taon at tumatanda ang mga bata, unti-unti ring nababawasan ang mga dumadalaw. Noong nakaraang taon, halos lahat may kanya-kanyang plano na. Nakalimutan na si Lola. Hindi ko sila masisi pero madalas nilang nakakalimutan kung gaano kahalaga sa kanya ang mga ganitong pagbisita, lalo na mula nang pumanaw si Lolo. Kaya nung tinawagan niya ako at tinanong kung may plano ako, nagsinungaling ako. Sinabi kong wala. Agad siyang natuwa at maingat na inimbitahan ako hanggang sa mag-alok pa siyang doon na ako matulog. May isang kwarto raw na matagal nang hindi nagagamit at pwede akong manatili roon. Hindi na ako nagdalawang isip, agad akong pumayag. Alam kong liligaya siya. Kinansila ko ang mga plano ko kasama ang barkada. Nagsabi na lang ako na may biglaang nangyari. Medyo nadismaya sila pero hindi naman titigil ang inuman dahil lang sa akin. Hindi ko alam noon na iyon na pala ang huling Paskong gugusulin ko kasama ang lola ko. Dumating ako sa bahay niya bisperas ng Pasko. Sinalubong niya ako gaya ng lagi. Mahigpit na yakap at sunod-sunod na halik sa pingski. Halos hindi pa nga ako nakapasok ng maayos nang mag-alok na agad siya ng pagkain. Nakapaghanda siya ng parang piyesta. Isang hapag na pwedeng tawaging eat all you can. Kumain kami hanggang sa halos hindi na ako makatayo at pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang tutulugan ko. Maliit pero maaliwalas ang kwarto at sabi niya iyon daw ang dating silid ng nanay ko nung bata pa ito. Bago siya umalis, binalaanan niya akong huwag lalabas ng kwarto sa gabi ng Pasko para hindi raw maistorbo si Santa sa trabaho nito. Kung kailangan ko raw magbanyo, pwede, basta sobrang tahimik at huwag na huwag bababa. Sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama, iniwan niya ang isang papel. Isang listahan ng mga dapat kong gawin bago matulog para raw masigurong maganda ang matatanggap kong regalo. Napangiti ako at nagpa siyang sumabay sa trip niya. Sinabi kong babasahin ko at susundin ang lahat. Mukhang natuwa siya roon. Nag-good night siya at isinara ang pinto. Dahil sa pagod sa biyahe at sa dami ng kinain ko, humiga lang ako saglit at halos agad akong nakatulog. Nagising ako makalipas ang ilang oras. Tumingin ako sa relo, 3:01 ng madaling araw. Nauhaw ako at nagpasisyang kumuha ng tubig sa kusina. Dahan-dahan akong naglakad sa dilim, iniiwasang gumawa ng ingay o buksan ng ilaw para hindi magising si Lola. Pagdating ko sa kusina, binuksan ko ang ilaw at uminom ng isang basong tubig. Habang umiinom, napalingon ako sa sala, sa Christmas tree. At may napansin akong kakaiba sa ilalim ng kumikislap na ilaw. May maliit na plato roon, may papel na nakasulat, para kay Santa. Akala ko lechon at pansit iyon pero nung lumapit ako napansin kong walang laman ng plato. Sa halip may pulang likido sa loob. Katabi ng plato ay isang maliit na timba. Kinilabutan ako pero ipinalagay kong baka nakalimutan lang ni Lola na linisin ito. Pinatay ko ang ilaw at bumalik sa kwarto. Doon ko naalala ang listahan. Kinuha ko at nagsimulang bumasa. Mahal kong James, salamat sa pagbisita mo ngayong Pasko. Napasaya mo ng husto ang lola mo. Medyo kakaiba ang Pasko sa bahay na ito kumpara sa nakasanayan mo. Kaya napakahalaga na sundin mo ang mga patakarang ito. Siguraduhing nakasarang na maayos ang mga bintana. Luma na ang mga ito at minsan hindi gumagana ng maayos. Kung may malamig na hangin na pumapasok, ipaalam mo agad sa akin.
Huwag maglalagay ng kahoy sa fireplace pagkatapos ng 9:00 ng gabi. Magagalit si Santa kapag masyadong mainit ang tsimeneya o may usok pa. Hindi mo naman nakalimutan ang handa kay Santa, di ba? Napangiti ako at napatawa. Mukhang gusto lang ni Lola na sundin ko ulit ang mga panuntunan ni Santa gaya nung bata pa ako. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Sa bahay na ito, hindi kami gumagamit ng lutong pagkain. Hilaw na karne at dugo ang handa namin. May iniwan na akong timba sa tabi ng Christmas tree at may hilaw na manok sa plato. Gustong-gusto ni Santa ang ganitong pagkain. Kapag nagising ka dahil may kumakatok o kinakamot sa bintana mo, huwag mong papansinin. Nasa 2nd palapag ang kwarto mo. Walang paraan na may maaabot doon. Huwag ka ring titingin sa bintana. Kapag may nakita kang kumakaway, magkunwari kang wala kang nakita. Maaari nilang subukan na buksan ng bintana mula sa labas, kaya napakahalaga na nakasara ito. Maaaring makarinig ng ungol mula sa kusina. Okay lang yon, hindi kailanman umaakyat si Santa, at dahil may manok na siya, sapat na yon. Sa puntong iyon, kumbinsido na akong niloloko lang ako ni Lola, hanggang sa may marinig akong 3 mahinang katok sa bintana kong sa likod ko. Nanigas ako. Hindi ko maalis ang tingin ko sa listahan pero pakiramdam ko tumatagos ang tingin ko sa papel. 3 katok ulit. Hindi ako gumalaw. Isa pang 3 katok at pagkatapos nagsimula ang pagkakamot. Una marahan, tapos mas malakas, parang may hayop na sunusubok na kagatin ng pader. Tumagal ito ng halos 1 minuto bago tuluyang tumigil. Nang gumalaw lang ako ng mahina, doon ko nakita ang pagkakamali ko. Sa liwanag na pumapasok sa bintana, nakita ko ang aniw, hugis tao, nakalatag sa sahig. Hindi ko matiyak kung may 2 kamay itong nakapatong sa salamin, nakatitig direkta sa kinaroroonan ko. Pinilit kong ipinagpatuloy ang pagbabasa. Kapag may pumasok sa kwarto mo habang natutulog ka at nagising ka, magkunwari kang tulog pa rin. Sa pinakamasamang pagkakataon, uupo siya sa gilid ng kama at pagmamasdan ka. Huwag mong ipapahalata na gising ka. Kapag naramdaman mo ang hininga niya sa batok mo at palapit ng palapit, ibig sabihin ay alam niyang gising ka. Maaaring marinig mong tinatawag kayo sa ibaba. Huwag kang makikinig. Sa anumang pagkakataon, hindi ako bababa sa gabi. Pinakamahalagang tuntunin, kung kailangan mong magbanyo, huwag na huwag kahit kailan magbubukas ng ilaw. Hirap siyang makita ka sa dilim, pero kapag binuksan mo ang ilaw, masusundan ka niya kahit saan, at kahit ilak mo ang pinto, wala nang silbi. Sundin mo ang mga patakarang ito, at sa umaga, sabay nating bubuksan ng mga regalo mo. Nagmamahal, Lola Feli. Wala na ang aniw nang natapos kong basahin. Humiga ako at tinakpan ng ulo ko ng kumot, nanginginig, hindi dahil sa lamig. Maya-maya narinig kong bumukas ang pinto. May mga yapak, may mahinang ungol. Hindi ako gumalaw. Hindi ko alam kung natulog ako o nawalan ng malay. Nagising ako sa ingay sa kusina. Bigla akong umupo at tumingin sa paligid, pinapanuhang ulo ko. Iniisip na bangungot lang iyon. Lumabas ako sa kwarto at agad kong narinig ang boses ng lola ko sa ibaba. Tinatawag ako para buksan ang mga regalo. Sumagot ako, papunta na po. Bigla akong naramdaman na may humahawak sa pulso ko. Paglingon ko, nandoon ang lola ko. Malaki ang mga mata niya, nanginginig. Lumapit siya at bumulong sa tenga ko. Binuksan mo ang ilaw, di ba? Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.